Kinaumagahan dahil sa sakit ng aking buong katawan at sa sobrang lamig na rin na nasa mga 2 degrees na, at sa halip na alas 3 ng madaling araw sana ako magpapatuloy sa pag-akyat ay alas 6 na ako bumangon. At sobrang nanghihinayang ako dahil hindi ko nasilayan ang sunrise mula sa tuktok ng bundok. At mula naman dito sa base camp ay pumili na ako ng alin sa mga nakapaligid na bundok dito ang aking aakyatin. Dahil puro ito matataas na bundok na sobra sa 3,000 meters na aabuti ng 4 hanggang 5 oras na paglalakad hanggang sa tuktok ng bundok. Alright, 6:30 na ng umaga. Susubukan nating umakyat hanggang sa tuktok ng bundok na to. Sobrang lamig dito. Ay, nakikita niyo na. Doon ako nagpalipas ng gabi. Kasi hindi siya kayang isang araw lang. Bale, pangalawang araw ko na to sa paglalakad. So yung mga gamit ko, mga pangluto, tent, iniwan ko na doon sa baba para mas mapadali yung pag-akyat ko kasi sobrang bigat kasi kahapon 20 kilograms yun. At dito ay nasurpresa talaga ako dahil sa sobrang hirap ng mga trails na dinaanan ko at bawal ako magkamali dahil wala nang rewind ang buhay. So ganito naman yung trails dito. Pag biglang lumindol, tabunin ka ng mga bato, mga boulders na yan. At dito sa parte na to, dahil sa sobrang delikado, buti na lang may ladder na inilagay dito, nagawa sa bakal, at bawal ang may sumalubong kaya naman nagkakaroon ng traffic jam dito. At kaya pala tinaguri ang level 4 ang mga trails dito kasi may kasama pala siyang rock climbing. At doon sa kabila, meron ding mga nagra-rock climbing. Medyo hindi mo siya mapapansin sa camera lang, pero sa totoong buhay ay sobrang slope po yan na nasa halos 45 degrees to 60 degrees ang angle. Kaya naman nilagyan ng kadena dyan para hawakan. Meters. Oh my, 3,000 meters. Kung pupunta ako sa Okohutaka, yun 2.3 kilometers. Pero feels like 10 kilometers. Dito Kitahutaka to 0.2 kilometers. Diyan yun. So ang plano ko, dun sana ako sa pangatlo sa pinakamataas na bundok dito sa Japan. Ayan o, 3,000 meters yan. Tapos lilipat ako sa kabilang bundok, mga 2 oras din. Yan, hanggang doon. Tapos may nakausap akong isang Hapon, mas prepare niya dito sa sa kabila. 3,000 meters lang din naman, kunti lang yung agwat. Kaya pinili ko na lang dito kasi maganda daw yung view dito kumpara dyan.
finally, narating ko rin ang tuktok. At dito, hindi pwedeng hindi ako makakuha ng picture. Dahil isa na namang bundok ang aking naakyat ng mag-isa lang. Oo, maraming tao dito pero hindi ko sila makakilala at hindi ko rin mga kasamahan yan sa pag-akyat. Nagkataon lang na ito din yung bundok na pinili nilang akyatin. So nagpahinga ako dito sa tuktok ng mga 1 oras at para na rin ma-enjoy ko yung view. At dito sa tuktok ay sariling sikap para makakuha lang ng picture. Dahil wala naman akong kasama at parang nawala saglit yung pagod ko nang nahawakan ko na yung trophy. Ang 3,106 meters na nakaukit sa kahoy na to. Isang napaka-solid na memories na babaunin ko habang buhay. At medyo binilisan ko na lang dahil marami pa ang nakapila sa pwesto na to. At ang problema ko naman ngayon ay ang pagbaba sa bundok. Dahil sobrang sakit na ng 2 tuhod ko. Dahil meron akong injury na iniinda sa 2 tuhod ko. At nadagdagan pa ito ng 1 injury pa nang sumemplang ako 5 araw bago ako umakyat dito. Pero itinuloy ko pa rin ang pag-akyat dahil gusto ko.